And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo sa pakakurap-kurap na ito. Ano nangyari? Ba't kurap-kurap ito, mga kapatid? Yeah, anyways, magandang tanghali po sa inyo lahat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At ako'y naniniwala na kayo po ay pinagpala noong mga nakaraang araw. Lalong-lalo na noong nakaraang araw ng linggo. No? At yan po ay talagang para sa atin at yan ang araw na tinalaga ng Panginoon para sa atin. Subalit ngayon, meron po tayong mga karagdagan na atin pong tatanggapin, mga pagpapalang tatanggapin mula po sa Panginoon. Ano po? At sa pamagitan ng programa pong ito. At maraming salamat po sa pagsusubaybay. Again, magandang tanghali po sa lahat po ng ating tagapakinig, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ganoon po sa iba pang panig ng mundong ito, maging sa ibang bansa, mga kapatid. Ano po? Medyo yata nagkakaroon ng problema yung ating monitor dito. But anyways, maging yata sa ating live, may problema rin. Hindi nakakita. So, kinakailangan na makita natin yan. Ano ba nangyari? No, talaga naman, oo. Kaya, palagi na lamang pong gumagawa talaga ang Diablo. But anyways, hindi mo ito nangyayari. Siguro medyo inaano yung ating bisita ngayon. Ano, talaga. Sinusubukan. Well, anyways, kapatid, maraming salamat muli. No? At sa lahat po na taga-subaybay, binabati ko po kayo. No? And sa lahat ng mga inaabot ng programa pong ito at nag-enjoy sa programa pong ito, lalong-lalo na po dyan sa may mga business establishment na meron pong nakabukas na telebisyon sa inyong business establishment. Yung Hairmate. Hairmate ba yun? Yeah, Hairmate. Yeah, kila Jorald Arevalo at saka kay Leila. No, ang ating magiting na taga-gupit. No? Natindi talaga si Leila talaga. No? Yan po kung talagang gusto nyo ng class na gupitan at mga mala-artistang pag-aayos, mga kapatid. Pero murang halaga. No? Sa murang halaga. Diyan lamang po kayo sa Hairmate, mga kapatid. Okay? Alright. At again, ako po ay naniniwala na merong nakaambang pagpapala sa inyo ngayon ng Panginoon. No? Sa lahat ng mga nasisiyahan sa programa pong ito. Ito ang inyong paboritong The Baptist Lunch. Ang atin pong Wives Edition. No? Kaya ito po'y nakalaan talaga para sa mga asawang babae. Alright? Okay. Bibigyan ko po ng pagkataon na aking kasama po rito. Wala po yung isa kong co-host dito, pero nandito po yung aking isang host na nagbakasyon, buti nakabalik na. Alright. Cynthia. Magandang tanghali po sa lahat at muli, welcome to the Baptist Lunch, ang pinakaunang programa sa buong mundo, di ba? At yun sa aking kapartner, hi Marnelly, alagaan mo mabuti yung aking best friend dyan na si Jeremiah. At syempre sa mga ating mga kaibigan, North, South, East, West, sa mga kapatiran natin na ngayon ay nakikinig, lalo na sa West Bank. Hello mga mothers dyan sa West Bank. West Bank, naku, pag nabanggit ko ang West Bank, pampihira, West Bank, abangan nyo yung ating guest ngayon. At for sure talaga, magugustuhan ninyo. At maraming kaabang-abang na i-reveal ito, sir. Naku, maraming katanungan. Baka makasampung ulit ito. Ayan, oh. Pag nakasampu ulit ito, co-host na to. Ayan. Naku, sir. Pwede yan.
At saka yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong, kay Ma'am Beth Cayunda Calderon na laging nakikinig sa atin, Ma'am Arlene Frejoles, si Cherry May, at saka sa mga kaibigan nyo dyan na naka-tune in ngayon, maging kay Ma'am Noyce Navarro ng France, Ma'am Flor ng Japan, syempre, Pauline, hello. Alam kong nakikinig ka ngayon. At yung ating mga pastor, mga pastor's wife, lalo na si Mang Tang Belmonte na talagang pagbukas mo pa lang ng baptist. Opo. Nauuna pa sa akin yun eh. Ayan, nauuna pa po sa operator eh. Yeah. Ay, dapat pala, may imbita natin yan dito. Ayan, sir. Yan, isa yan. Ako, dumadami yung ating kaabang-abang. At kaya ngayon, ako, excited talaga ako, sir, sa makikinig. Mapapakinggan natin ngayon sa Revelation. Yeah. Ayan, sir. Alright, nakita ko dito si si Owen. Yan, Owen, magandang tanghali sa Owen. Malayo to si Owen eh. Nasa Cagayan to. Nung pumunta ako sa Cagayan, maraming pinadala to sa akin eh, si Owen eh. At maraming salamat sa iyo, Owen ha. Pambira nandito. At salamat sa Panginoon na naalala tayo nito ni Owen. Yes ano, po, nakakatuwa. si Owen, siya yung mga welder natin dito nung araw. Opo. At maraming ginawa yan dito, mga kapatid. Opo. Okay? Alright, tuloy-tuloy po tayo. Sayang yung pagkakataon. At again, sa lahat ng mga nagsusubaybay ay magpatuloy po kayo at na mamamaya sigurado kong pagpapalain kayo, mga kapatid. No? Pagpapalain kayo sa ating mga mapapakinggan at masasaksihan. No? Sapagkat ang mga pinipresent namin po sa inyo rito ay hindi po basta-basta lamang na, hindi po ito, wala po ditong, scripted. Hindi po ito scripted, mga kapatid. Lahat po rito ay on the spot. No? Kaya ang maririnig nyo talaga rito ay totoong kasaysayan ng mga kapatid. No? Alright, at ngayon po ay akin na pong ipipresent po sa inyo ang bisita rito natin. At alam ko, matagal nyo nang kilala ito, mga kapatid. No? Matagal nyo nang kilala ito. At ako'y naniwala marami kayong maririnig sa kanya. Okay? So let's welcome sa atin pong The Baptist Lunch ang isa sa mga wives dito sa ating simbahan, mga kapatid, no? At matagal ko nang kasama ito sa pulpa, doon pa sa BNS, kapatid, kasama ko na ito. At dalaga pa siya, kasama ko na siya hanggang sa maging married na siya. Right? Hanggang sa mag-retired na sa serbisyo. Let's welcome Sister Christy! Wala pong iba ang asawa ng ating Commodore Roy Trinidad. Amen! Welcome sa programang The Baptist Lunch, Christy. At maraming salamat sa pagpaunlak mo sa aming imbitasyon sa iyo. Alam ko rin na may pinag-aabalahan ka rin. By the way, salamat sa pinadala mong laing kagabi ha. Wow. Ay, wala. Nakaisang dakot lang ako, bigla nang lumaho eh. Pag dakot ko na isang ganyan, wala na. Inanap ko ulit, hindi na nakabalik. Sa sarap. Ang binigay ng Panginoon ay Panginoon din ang kukuha. Thank you very much, Christy, sa pagpaunlak mo. At marami tayong tagapakinig ngayon. At alam ko, naghihintay sila sa mga sasabihin mo. I'm very excited sila. Siguro yung iba dyan, ano kayong sasabihin niya? Magtanong-tanong din kayo ngayon. Sige, magtanong lang kayo dito sa comment section. Para mabisto nyo si Commodore Roy Trinidad. Ayan. No. Ako mga kapatid, kilala ko to mga ito. Talagang sa pulpa, mga kapatid. Okay? Alright, Christy. Thank you, Pastor, for inviting me in this very popular show or program during lunchtime. Salamat po sa pag-invite sa akin. And I hope na maging blessing po ako sa inyong lahat, mga tagapakinig po. Salamat po. Alright, amen. At salamat sa Panginoon na tayo'y nagkasama ngayon. At alam mo, akala ko nga, kasama mo talaga si Roy eh. Pero alam ko naman, busy-busy yung tao eh. Pero kagabi lang, magkasama kami. Talagang pinarusahan kami kagabi ni Brother Raymond. Matindi yung parusa sa amin. Talaga naman. Hindi ko pa, alam nyo, ang instructor namin ay si John Hill sa bodybuilding. Pero dumating ang matinding instructor namin kagabi.
Grabe, pang-Olympic yung pinagagawa niya sa akin. Nakalimutan niya yata na senior citizen na ako eh. Ay. Akalain mo pinapagawa sa akin yung mga ginagawa ng 26 doon sa taas. Aroy. Akalain mo yan. Pero salamat sa Panginoon, buhay pa ako ngayon. Akala ko hindi na ako makakaabot sa programa ko ngayon eh. Kaya Raymond, maraming salamat. Sa Lunes uli, subukan natin kung buhay pa ako. Alright. At, mabuti na lang, nakahabol. Opo. May nakahabol dito sa amin mga kapatid. Ayan, si ating co-host. Bati ka pa, pwede pa, nagsisimula pa lang. Good afternoon po sa inyong lahat. And thank you for being with us in another amazing episode ng The Baptist Lodge. Hindi na po ako mag-explain. Hindi na, baka mahawaan kami. Opo. Sir, nagbuhat din po ba si Gumabay kagabi? Nagbuhat siya ng tubig. Akala ko yung laing. Buhat noon, buhat ngayon. Ay, nakasipin Alam mo pa yan eh. ang mga kinakatakutan niya eh. Nawawala nga, pati si Daip kagabi, nawawala eh. Ay, pambira. Yung mga, sabi ko nga kay Huya, mukha yatang lahat ng mga security ko at kinakatakutan nito eh. Ay, sus. Kaya magpapalit na talaga ako ng mga security Ay, talaga. akala kayo. Panahon na ito, hindi na nila kaya talaga eh. Yeah. Ako na nagsisecured sa kanila eh. Yeah. Sabi ni Huya, sila pinagdadrive mo, iniingatan mo sila, lahat. Baliktad mga kapatid. Well, anyways, so salamat pero napakaganda yung fellowship namin. We had a great fellowship last night. And alam mo, kahit nasa ganung klase pagkatanong, ang daming tao kagabi. Daming tao dito kagabi. Nandiyan yung mga kabataan. Si Brother Ranidel, yeah. Nag-celebrate siya ng birthday rito. Sinelebrate yung kanya mga classmate. Rona at Jason, maraming salamat sa pinadala mo. Niluto niyong papaitan. My goodness, I'm telling you. Tama-tama eh. Nagsusunog pa yung katawan namin, kaya kailangan namin talaga yon. Kaya salamat. Salamat sa inyong pinadala. At meron pang dates. No? Wow. Meron pang dates. Sabi ni Brother Roy, para kay Jeniel, sabi niya. Gusto raw ni Jeniel, sir, yung pupunta muna at saka dates. Yeah. Kinakailangan meron siyang ka-dates. Ka-date. Anyway, so tayo po yung magpapatuloy mga kapatid at mahaba-haba itong usapin natin ito ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang nakasama natin si Christy ngayon. No? And ako'y naniniwala mga kapatid na kung meron kayong mga gusto pang sabihin, tanong, just go ahead sa ating comment section. Alright? Christy, mahaba ang ating tanungan dito, pero alam mo na yung mga itatanong ko sa iyo. Alam mo na yung ating mga pinagsamahan eh. Ito lang naman po mga kapatid. Kasi maraming mga tao na hindi nila alam kung paano nila dadalhin ang kanilang problema. Sabi ko nga noong nakaraan, alam mo kaninang umaga, kwento ko lang po sa inyo, habang kumakain ako, habang nagbe-breakfast ako, pinapakinggan ko yung preaching ko sa Jezebel. Wow. Jezebel. My goodness, I'm telling you. Pero tinitignan ko mga kapatid, maraming mga kalakihan ngayon na ayaw nilang makipagsagutan na. They're tired, no? Ayaw na nilang collision sa loob ng kanilang tahanan. They're already tired of that. Kaya ang ginagawa nila, ayaw na nila ng conflict, so nag-give in na lamang sila. Sabi ko, wow. So pagka nag-give in ka talaga, lalabas talaga ang Jezebel. No? Lalabas talaga ang spirit ni Jezebel. Kaya, salamat sa Panginoon. Wala namang ako kasi mga kapatid, sa pulpa, nung ako'y nagpapastor, wala ako nakita na mag-asawa na hindi po sila nag-aaway. O hindi nagkaroon ng conflict. Kahit na sabihan mo, pagbigyan mo ngayon yung misis mo, o pagbigyan mo ngayon yung mister mo, later on, may conflict na naman uli. Yeah. Kasi normal po yan, mga kapatid, nangyayari. Hindi po pangit yun. Normal yun. Kaya bilang mag-asawa, pinag-uusapan. Nangyari dun kay Ahab, tsaka kay Jezebel. Hindi na sila nag-uusap Wala silang conflict, mga kapatid. Pero, meron naman silang sabuatan sa kasamaan.
At yung kasamaan, nakita nyo pa yung sabuatan doon sa kasamaan, si Jezebel, mas masama ang naisip kaysa kanyang asawa. Imagine that. Ang sabi ng Biblia, ibinenta, sold out, in other words, sold out si Ahab sa kasamaan. Pero si Jezebel namang mga kapatid, mas in-stirred up niya pa. Talagang dinagdagan niya pa. Lalo niya pang pinakulo ang dapat kumulo. Wow. Diba? So lalo niya pang dinagdagan. Kaya nakita ko yung mga problema. Kaya sa akin lang dito mga kapatid, sa umagang ito, walang mag-asawa na walang conflict. Okay? Pero hindi ho masama ho yun. Pinag-uusapan yun. Yan ang totoong mag-asawa. Ang hindi mag-asawa at hindi totoong buhay na mag-asawa ay yung hindi nag-uusap, hindi na sila nag-uusap tungkol sa conflict nila. Oh. Pinapabayaan na lamang ang isa't isa. So hindi po yung buhay na mag-asawa. Ang buhay na mag-asawa, pinag-uusapan po yung conflict nila. Alright? So, Christy, ngayon, ay alam ko naman na aaminin mo. At kahit sino naman, nandiyan si Cynthia, nandiyan si Barnele, lahat kayo nakakaranas ng conflict, di ba? Yeah. Amen. Lamang lang siguro si Cynthia. Yeah. Ha? Updated kayo kay Ma'am Cynthia, kaya akala nyo lang lamang siya. Okay. Hindi ko. Hindi mo na-gets, you didn't see that coming. Yeah. Christy, alam ko nakakaranas ka ng conflict, right? Yes, Pastor. Yeah. Anong masasabi mo kapag ka mag-asawa ay merong conflict? Part of growing of That's relationship, it. Magandang sagot Pastor. dyan. Kasi napag-uusapan niyo po yung ayaw at saka hindi dapat at saka hindi dapat. Yun. At saka makikita mo po doon, Pastor, yung maturity din po ng kapartner mo or yung husband or wife pagdating po ng conflict sa relationship po, Pastor. Amen. Maganda yung una mo sinabi. Part of growing. Kasi you will never grow talaga. Kasi, tandaan nyo to, alam nyo, nag-asawa kayo na hindi kayo parehas. Kahit na sabihin nung kayo mag-boyfriend, girlfriend pa lamang, hindi sapat yun. Kahit na sabihin mong 1 taon na kayo na magkasintahan, hindi pa sapat yun para malaman mo isa't isa. Not until talaga na magsama kayo. At doon na ngayon magbabanggaan yung mga hindi nyo gusto. Yun ang conflict doon, mga kapatid. Pero maganda yung sinabi ni Christy. Yan ang tatandaan nyo, mga kapatid. Part of growing. You will grow. Kaya nga hindi dapat iwasan. Niniwala ka ba doon, Christy, hindi dapat iwasan yung conflict? Yes, Pastor. So anong ginagawa mo? Halimbawa, dumating ka na doon sa pinakang matinding conflict. Sabihin na natin, ganon. Alright? Now, dumating ka doon. So, anong ginagawa mo sa bagay na yon? Nung una, Pastor, nung bagong kasal kami ni Brother Roy, talagang Pastor, kasi working pa ako noon. Sumasagot din ako talaga, Pastor, kung alam kong tama ako. Pero ngayon, na-realize ko po, ngayon nga, sabi nga po, part of growing, natututo na rin po ako, kahit papano, Pastor. Ano yung bagay na masasabi mong natututunan mo doon sa bagay na yon? Pastor, kahit na alam kong tama po ako, hindi ko na po ini-insist na tama po ako, na mali siya. At saka hindi ko na po ipinipilit na mali ka. Ako ang tama, hindi po. Tumatahimik na lang ako, Pastor. Nagpipray, kahit na minsan galit pa ako. Yun. Kahit na minsan kahit masama pa ang loob. Opo, Pastor. Tahimik na lang ako kasi kung magsasalita ako na magsasalita, hahaba lang po yung usapan. At saka, naalala ko po yung sinasabi ni Brother Roy, kung wala ka rin lang naman magandang sabihin, ilalabas sa iyong bibig, you just close your mouth. Yun. Maganda. Pero, sa conflict na ganyan, maganda mga kapatid na yung pang mailabas mo lang, yung side mo, yung punto mo. Pero maganda yung sinabi ni Christy, hindi ko nasihintayin, nasang-ayunan pa ako. Yeah. Kasi minsan, ang problema ho ng kababaihan, ilalabas mo. Pero igigiit mo. You see? Igigiit mo na tama ako at isurrender mo yung iyo. Di ba? So, ganun lagi. Kaya minsan tumatagal. Di ba minsan nag-uusap na nga, pinag-usapan na yung conflict. Pero after that, nag-usap na, hindi pa rin tapos. Di ba? Natutulog pa rin na may samaan ng loob. Alam niyo kung bakit? Kasi hinihintay mo na tanggapin yung sinabi mo. You see? And minsan, hindi po tumatanggap ang babae
ng better idea. Ng lalaki. Hindi lang na-realize na mas maganda pala yung idea ng lalaki. Ang sa kanya, igigit niya yung kanya. Nakarating ka ba sa ganung klaseng punto, Christy? Yes, Pastor. Minsan, kahit na alam ko po na mali ako, ginigit ko po kasi. Igigit mo pa rin. sabi ni Brother Roy, alam mo na nga na tama ka, hindi ka na maka-score dyan, mali ka nga talaga. Sabi Huwag mo nang ipilit. Mga nanay. So ano ang ending dyan? Ano ang ending? Sige. Sabi ko, sige na nga. Sige na nga. Pero ano po to, yung ngayon na matanda na kayo. Yes, Pero nung kabataan nyo po, anong kabataan? Kung alam kong tama ako. Pipilit ko. away. Totoo. Away sa... Siguro lang, Pastor, as the years go by, nagmamature din. Yun eh, sinasabi mo nag-grow. Yes, Yeah. Pastor. Yeah, wow. Amen. Wow. Diba? Kasi alam nyo, maganda ito. Alam mo kung bakit. Kasi marami ngayon mga baguhan eh. Marami yung mga bagong mag-asawa ngayon. Yung iba dyan, may anak na nga sila pero dumadaan pa rin sila sa ganito. Hindi pa na nare-reach yung walang masama kung tatanggapin mo. Alright, leave it to your husband. Okay? Kasi in fact, ito'y kapaguran mo pa eh. Mapapagod ka pang mag-isip, mapapagod ka pang mag-perform. Ang mahirap kasi ganito. Kapag ka ang babae nagbigay ng idea pero hindi naman siya ang gagawa. Ay, oo. Totoo. Madaldal lang ang babae. Yeah. Ikaw lang ang magbibigay ng idea Opo. pero ang patatrabahuin mo pa rin ay yung lalaki. Opo. You see, samantalang yung lalaki may idea na at ginagawa niya na. You see? Pero yung babae, pag nakakita silang butas, ito, hindi ba maganda ganito, ganyan. Tapos pagka hindi tinanggap ng lalaki, magagalit. You see, pag tinanggap naman ng lalaki, sige, okay, gawin mo yan. Bakit ako? Ikaw tong lalaki. Ikaw may idea niyan eh. Ay, naku, marinig ko yan. Sige nga. Malimit ko yan, sir. Go ahead, Marinig. Cynthia. Sige, sabihin mo. Malimit ko yan, sir, marinig kay Noel. Kapag may isasuggest ako, eto, ganito, mas maganda to. Ay, maganda pala yan. Di gawin mo. Sabi ko, kumisan talaga, nagtatampo ko. Ang sa akin, ang idea ko naman, sir, mapagtulungan namin. Pero yung sasabihin, ikaw pala nakaisip, di gawin mo. Ang idea kasi ng lalaki, mahaba na. Opo. Kumbaga sa eto lang ang nakikita nyo. Nakikita namin beyond that. Yes. You see? Tama, Pastor. So, advance lagi yan. Apo. You see? Kasi, minsan, sabihin man natin na both of you, alam mo na yung budget ninyo, pero alam na lalaki, what is next after this? You see? So, yung mga ganong klase ng sitwasyon, nadaanan mo yan, Christy. Ano yung feeling? Kasi simulan natin dun sa medyo bata-bata pa kayo kasi para makatulong tayo sa iba. Opo. So, ano yung mga encounter mo nung araw? You see? Halimbawa, Pastor, kasi military nga po si Brother Roy. Pares kayo. Apo, yes, that time, Pastor. Pares pa kayo nasa serbisyo. Yes, Pastor, that time, parehas kami nasa service. Tatanungin ko kasi day off ko, makakauwi ka ba sa ganitong araw? Sabi, depende kung yung CO ko, payagan ako. Sabi, ay, ano ba naman yung CO na yan? Although, military na ako, Pastor, may times pa rin na darating na hindi ko maintindihan. Sabi ko, sige na nga. Pero magtatampo ako talaga, Pastor. Hindi ko siya kakausapin. Yung scenario naman, Hindi ko siya kakausapin. CEO yun. Paano kung halimbawa si Pastor naman yung nagpatawag? Ay, nung una, Pastor. Alam, Ayan. nung, Sa title. Noon na. Sige. Archaeology. Para daw mahina yan. ang sound ni Cynthia. Nung Pastor, nung bagong kasal kami ni Brother Roy, malimit kasi nagbababad kami dito sa church. So may time talaga na uwian namin noon is alas 12, alauna, alas 2 ng umaga. May pasok pa ako ng 5 o'clock. Sa Viluna pa yun. Operating room yan, Pastor. Bawal po magkamali sa operating room eh. So, sabi ko, uwi na tayo. Pero bawal noon magsabi ng gano'n. Yung kailangan lang senyasan mo na makita. Hindi dapat makita ni Pastor dahil makakasyawan. Si Cynthia, iba. Sabi ni Roy, iba si Cynthia. Nagpapatunog lang yan ng susi.
Pastor, kahit nakikita na niya ako na sumisenyas, parang wala siyang nakita. Eh, sasabihin ni Ma'am Lerma, sabihan mo kasi si pastor mo na uwi na tayo. Sige na, sabihan mo. Ako namang inuutosan ni Ma'am Lerma. Pastor, yung kalusugan niyo po, kailangan po ingatan. Itinaan kay Pastor. Sasabihin ni Pastor, ay sasabihin, sige. Pero pagdating namin sa daan, pwede ba maaga tayo uwi? Kasi may pasok pa ako bukas. Ganyan kagaan. Hindi, magagalit ako talaga. Pwede bang maaga tayo uuwi? Kasi may pasok pa ako. Bawal akong magkamali sa operating room. Buhay ng tao yun. Sabi ko gano'n. Oo, sige, sa susunod. Pero pagdating sa susunod, hindi naman nasusunod, Pastor. Gano'n naman uli. Apo, Alauna uli. Alauna, 2:00 na naman. Hindi, kasi ang sarap naman talaga makipag-fellowship. Kahit nga tayo, di ba? Ang hirap umalis, masarap makinig. Although, hindi mo namamalayan pala madaling araw na. Oo nga. Oo. Pero dumarating din yung time na sinasabihan mo rin, bakit ba na mas priority mo yata si Pastor? Ay, may time pa na sabi ko, mag-asawa na lang kayo ni Pastor. Totoo yan, Pastor. Sabi ko noon kasi palagi na lang magkadikit ni Pastor. Mag-asawa na lang kayo ni Pastor. Hindi, pero nabe-benefit naman natin yung laging fellowship na Pero kay nakita ko, Pastor, yung yung advantage talaga na ikaw ang kasama kaysa sa labas siya. Totoo yun. May peace of mind tayo. Ay, opo. Kahit madaling araw na at anong oras siya umuwi, alam natin kung kasama si Pastor in good hands. Yes. Tuwang-tuwa po kami noon pagka past 12 na natatapos kasi wala nang traffic pa uwing Cavite. Ayun. Cavite kayo umuwi, ano? Opo, Cavite kami advantage. umuwi. Tapos pupunta pa po ng opisina si Julian yan. Marami pa siyang mga nahuhuli. Kaya sabi niya, ayos talaga. So timing kasi 'di ba po, 12:00 natutulog na lahat. Ngayon nakaka-inspection pa siya doon sa buong Opo, kaya tuwang-tuwa po kami kapag late natatapos kasi alam na namin yung traffic diyan sa Cavite. Wala nang traffic. Uwi na tayo. Kagabi kasama ko si Roy. Saan si Julian kagabi? Nagsinungaling. Ay, Pastorela, walang laglagan ha. Nabisto nyo nga daw na hindi siya masyadong nagbuhat Yeah. Sabi ko nga kagabi, manalangin kami sa pagkain. Sabi ko, okay, Julian, ikaw na manalangin kasi hindi ka gaanong pagod. Kasi sabi niya, hindi nga ako nagbuhat masyado. Mamaya, hindi ko mabuhat yung bagahe ko. Kasi aalis mo siya bukas. Pero alam mo, ito yan mga kapatid. Ito ang magandang dyan Isa actually, magbabae, maglalaki. In fact, hindi ko alam kung anong programa ng Team Prep pa. Hindi pa kami nagkakausap ni Brother Tony. Pero alam mo, isa sa mga issue na napakaganda, yung sino ang dapat mong mapangasawa. Wow. Yun. Wow. Pero eto kasi napag-usapan natin ngayon na katulad, lahat naman kayo, lahat ng asawa nyo, kasama ko rito Yes. So alam nyo ba, na isa yan sa katangian na napakagandang mapangasawa. Yung taong spiritual. In other words, hindi ibig sabihin ng spiritual, hindi na nagkakasala. Yes. At but ibig sabihin, mas lamang siya. Mas gusto niya yung spiritual na bagay. Mas gusto niyang kaibigan yung nagbabasa ng Bible, nagtuturo ng Bible. Amen. Gusto niya lagi nasa church. Mas gusto niya yung lagi. In fact, I would advise, na kung ang babae o lalaki mag-asawa sila ng babae o lalaki na palaging nasa church. Yes. Lamang ka na dyan Tama. Lamang ka na dyan alam naman natin, lahat yan, maglalaki, magbabae, pagka walang timbang sa kanya, walang halaga sa kanya ang simbahan, walang halaga sa kanya ang mga tao sa simbahan, walang halaga sa kanya ang man of God, delikado yan. Delikado yan, bandang dulo. Pero alam nyo, pag ang lalaking ganyan o babaeng ganyan, nagkaroon ng problema, ang laging tatakbuhan kaagad niya ngayon, simbahan. Yes. Hindi yung mga chismosa, yun ang pagkamali So kaya, kasi laging may conflict mga kapatid So pag nagkaroon ng conflict, hindi ka tatakbo sa maling counselor. Yeah. Kasi doon tayo nagkakaproblema You see, ang sabi ng Biblia, where there is multitude of counselor, there is safety. You see, so nasaan ang safety ngayon? Sa multitudes of counselor. You see, sa maraming counselors na magka-counsel sa iyo ng salita ng Diyos. Yun ang kailangan natin. Kaya marami napapahamak na babae at lalaki, mag-asawa, naghihiwalay dahilan sa pagkakaroon ng maling counsel nila. Yes. Alright.
Sa iyo, nung ano pa, nung bago pa lamang kayo, Christy, para lamang sa kapakanan ng mga bagong nakikinig sa atin, alin yung pinakamabigat sa iyo na conflict nyo ni Roy? Mostly, Pastor, is schedule. Pero pag ganyan na inaaway ko siya, pupunta siya sa church, sabi niya, sige, lalabas muna ako. And from GHQ, Pastor, pupunta talaga dito sa church. Malalaman ko naman kung nandito talaga siya. Tine-check mo? Tine-check ko din. Pupunta muna ako sa church. Kaya pupunta rito si Roy sa church. Kasi hindi siya, alam niya na, pag pumunta siya dito sa church, may kaso siya kay Christy. Hindi pwedeng awayin ni Christy sa harapan ko. Yan. Nako, it's a tie talaga. Totoo, Pastor. Huya! Ayan na. Tapos Huya, pag- makinig. Maganda. Sa mga asawang lalaki, tip yan. Ano niya po yung Pastor? Kanlungan niya ang church. Yeah. Talaga naman dapat ganun eh. Dapat naman talaga ganun. Kanlungan talaga ang church. Alright. Ano ang problema sa schedule? Kasi alam mo, sa mga kabataan ngayon, paano natin i-deal yung schedule? Pero sabihin mo muna yung problema. Paano kayo naging problema? Paano nyo naging problema yung church? Yung schedule. Yung schedule namin pa sa halimbawa po, supposed to be, dapat day off ko po is Sunday. Although ako ang gumagawa ng schedule, pero meron pa rin naman akong senior na mag-approve po nun. Sasabihin niya, yun na nga lang ang day off ko, yung Sunday and weekday, kung minsan makakauwi. Tapos wala ka pa, sabi niya gano'n. May time talaga na sinabihan niya ako na mag-resign ka na kaya. Di umiyak ako, Pastor. Hala, mag-resign? Sabi ko, mag-resign? Sabi ko, o sige, ano na lang, pagbigyan mo na lang ako, ayusin ko, kakausapin ko yung boss ko. Kasi pag ganun talaga, Pastor, ang hirap talaga i-reconcile yung parehas na schedule ninyong pag parehas kayo nasa service. Ang hirap. Kasi may mga bosses kayo sa taas eh. Yeah. Yeah, totoo yan. Pareha. So talagang maaring libre siya, ikaw naman ang hindi libre. Yes, Pastor. Libre ka, siya naman ang hindi libre. Opo. Pero sabi ni Brother Jacob, natututo na siya, alam na daw. Alam niya na kung saan siya tatakbo ngayon. Yeah. Expect a lot of visitors, Pastor. Pero dadami ang kaibigan ko, mga kapatid. Pero alam mo talaga, hindi man tayo sa nag-compare. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. No, na mas maraming pupunta rito sa church kahit walang service, mga kapatid. No. Sabi nitang, yes po, that's right, Pastor. Nung nakarating po kami sa CSI at nakita ko yung strong family ties, tinutulak ko talaga si Brother Rick na pumunta sa church. Pagdating niya galing duty, itulak ko na siya. Naalala ko, tanong niya, bakit ano meron doon? May tao ba doon? Sasabihin ko lang din naman, meron yun. Nandun si pastor. Ganon. Pero parang hindi ko naman nakita si Rick sa simbahan. No? Ay. Alam ko may malapit na pinupuntahan yata yun eh. Ayan. Ay, delikado. So, paano nyo inayos yung schedule na yun, Christy? As I go higher sa position, Pastor, so nakakapili na rin po ako ng schedule, Pastor. Hindi kagaya po talaga nung second lieutenant or captain as lowest mammal. Sa iyo lahat po yung dirty jobs. Yung lahat Tsaka yung assignment, pinakamahirap. alam ko, ang lalayo ng assignment mo, na-assign ka pa sa Isabela noon. Sinabi mo sir. sa akin. Na-assign pa ako sa Isabela, Fifth ID, Holo, Zamboanga, and then Davao, Cotabato po. Wow. See. So, paano nyo inayos yun? Nagsasabi kayo, okay, maglilib ako ngayon, maglib ka rin, dapat ganon? Opo, Pastor, inaayos namin yung schedule namin. That time kasi, Pastor, nakaikot na ako nung younger years ko sa service. So, may chance na po ako, mas malaki yung chance ko na po na makapili nung nag-asawa na ako. Kasi bata pa lang ako, nakaikot na ako talaga. Oh, wow. Opo. Oh, yun ang lamang mo. Oh, kaya after that, most of the assignment mo na-spend mo sa Viluna. Yes, Pastor. And Tsaka sa Army. Yes, Pastor. Army. Tapos nagtapos ka sa Navy, ano? Yes, Pastor. Doon po ako nag-retire. Yeah, okay. That's good. All right. So, mga kapatid, kung kayo man nagkakaroon ng problema sa schedule, alam nyo, ang number one na solusyon,
gamitin yung church. Pero alam mo mga kapatid, talagang yan ang pinakamaganda. At least alam na alam talaga ni Brother Roy ang kanyang sandata. Opo. See? Sa amin naman po, Pastor, maibahagi Oo, ko lang. sige, Ang sige. family time namin, nakadefine na nung bago pa lang kami mag-asawa, maliliit ang mga bata. Ang family bonding namin talagang church, kaya talagang nagmi-meet kami lagi. At siya naman yung nag-a-adjust na pag may schedule siya, pag meron siyang duty, dahil military rin, talagang siya yung nag-a-adjust. Pero talagang ang bonding place namin is church. Yeah. Wala na kaming hinahanap pang iba. Yeah, totoo. Alam mo, maganda yung sinabi ni Tang eh. Kasi nga, bagamat may samaan ng loob sila sa bahay, no, this is really happening kahit kanino, no. Opo. May samaan ng loob sa bahay. Pero nakapag-fellowship na. Kami dalawa nila parang naranasan namin to. Yung hindi kami nagkaintindihan sa bahay. Pag nakipag-fellowship na siya dyan sa mga mothers, lahat, pagbalik, parang walang nangyari. Eksakto yan, Sabi ko, sir. nakalimutan na nito yung atraso niya sa akin. Hindi, tsaka si Ma'am Lerma, sir, pag-usapan nga natin, sir, kasi nagkaroon din siya ng malaking bahagi sa amin bilang mga wife ngayon and mothers. May panahon nun, alam ko na hindi mo pinakinggan si Lerma eh. Hindi, sir, hindi niya napakinggan yung sinabi ko. Hindi niya, sir, narinig yung sinabi ko. Sabi ko, ay, nagtampo si Ma'am, hindi narinig, hindi naintindihan yung sinabi ko. Pero marami siyang naging bahagi sa amin. Katulad, sir, yung asaksi ako na yung sinasabi niyo, sir, na may tampuhan kayo. Minsan, sir, nagpunta ako dito, may dala-dala akong pagkain. Parang merienda yun na, sir, mga 3:00 ng hapon. Ay, siya yung una lumabas ng office. Nakita ko, sir, pagdating ko, Ma'am, nasaan po si Pastor? Ay, nanay ang tawag. Nay, nasaan si Pastor? Sabi niya, andun ng pastor mo sa office. Ay, nako, may LQ to. May dala-dala po akong merienda. Pero parang pinunasan lang, sabi niya, ay, merienda. Oo, gutom na si Pastor. Sige, kuha ka ng plato. Bigyan natin siya ng gutom na yun. Kaya, sir, talagang nakita ko na kahit mayroon siyang sama ng loob, pero sa ikabubutit, ikaaayos ng mag-asawa, andun siya lagi, hindi siya matigas. Yun sa mga Hindi ganung papatagalin. bagay. Hindi po strong siya, personality niya, pero yun sa mga bagay na ikaayos, napaka-weak ng puso niya na sabihin, wala na to, maayos na to, sa kaayusan tayo lagi. Kasi kayo mga nauna, kayo nakakaalam doon sa mga pinag-uusapan natin lagi. Opo. Bakit patatagalin? Bakit patatagalin Kung pa? magkakasundo rin lang naman. Opo. Si anong reason nun? Wala eh. Walang ka-reason yun eh. Hindi normal eh. Alam mo naman, magkakasundo rin lang naman kayo. Opo. Darating na ang gabi, matutulog kayo. Kayo rin lang naman magkatabi. Totoo po yun. Kayo magkakasama uli sa bahay. Kayo magkakasama sa kwarto. Opo. Ay bakit hindi pa ayusin sa lalong madaling panahon? Bakit patatagalin pa? At may mga tampo-tampo pa. Kaya nga, yun ang sinasabi ko niyan, mga kapatid eh. Kapag isa yan, actually, hindi ko dapat sabihin to kasi gusto ko sana sabihin to sa team prep. Pero ang totoo niyan, kapag ang isang lalaki o isang babae, pagka kayo nag-asawa, huwag kayong mag-aasawa ng spoiled brat. Spoiled na lalaki, spoiled na babae. Kasi, puproblemahin mo yan sa bandang dulo na pagkayaan, sapagkat in-spoiled yan ng mga magulang, pagkaya na nagkaroon ng problema, aalisan ka niyan at babalik yan sa magulang nila. You see, laging sumbungan yan ang nanay, lalo na yung nanay nila. Kasi karamihan naman nag-i-spoiled sa mga nanay eh. So, babalikan yung nanay. Ngayon, pag binalikan yung nanay ngayon, nakakalungkot pa nito, ang advice ng nanay ay hiwalayan. Wow. You see, alam nyo, I can tell you, I can name names, no, na mga ngayon ay hindi may walang magandang relasyon. Yung mag-asawa, no, dahilan sa nanay. Kinukonsente ng nanay. You see, at yung nanay nagsasabi pa na, bayaan mo na yan. Kung hindi ka kukunin dito, pabayaan mo lang yan. You see, di ba nakakalungkot yung ganun, mga kapatid? Kasi, yun ang problema na hindi nila alam na sila yung mag-asawa eh. Yeah. Sila yung pinagtagpo ng Panginoon. Na yung conflict na yan, pansamantala lamang yan. Yan ay paraan. Kung yan ay paraan ng Diyos, ay design ng Diyos para lumago ang mag-asawa, so be it.
Pabayaan mo magkaroon ng conflict. Pagkatapos ng conflict na ito, huwag kang magtaka kung meron pang susunod uli. Bakit? Gusto ng Panginoon, pumunta ka na naman uli sa next level ng buhay mo bilang may asawa. And then, pagkatapos na naman uli yan, meron na naman uling darating na conflict. Sige na naman uli. So, lago ng lago. Kasi, kaya sabi ko nga sa inyo, never leave your husband or your spouse habang kayo ay lumalago. Dapat magkasama kayo na kayo lumalago. Ako, kayo halos lahat, kayo nandito, ay subaybay ko eh. Amen. Subaybay yung conflict ninyo at subaybay ko rin yung paglago ninyo. Amen. You see? So sa akin, kasiyahan ko na makita yung ganun. So, kasi sa iyo, nung kayo nagkasundunan ni Roy sa ganun, at yan yung pinakamatindi nyo, no? yung schedule na yon. Yes, Pero, noong kayo ay habang tumatagal, sasabihin nyo, nag-grow ka, so alin naman doon, yung habang nag-grow ka, kasi hindi parehas, di ba? Hindi parehas yung conflict eh. Iba yung bata-bata pa kayo, iba na naman yung medyo nasa middle na kayo, nasa gitna na kayo. Huwag natin tapusin ulit agad-agad. Okay? Sa middle na yan, ano yung matindi mo na namang conflict doon? Yung pastor, yung pag-reassign ko sa ibang area or siya. And syempre marami na rin po siya nakakasalamuhan na as he goes higher sa position, mas marami na rin po siyang namimit na mga iba-ibang klaseng or status na mga tao. So, nire-remind ko lang siya lagi na alalahanin mo lang lagi yung mga prinsipyo na tinuturo ni pastor o naririnig mo sa church. Okay naman po sa kanya, pastor. At saka ako, yung as I go higher din sa position, pastor, as I tumatagal ako sa service, mataas na rin po yung position ko. So, magha-handle na po ako ng mas maraming tao. Pero usapan namin talaga na never siya makialam sa yung nature ng trabaho ko at ako, never ako makialam sa trabaho niya. Never ko po pinapakialaman yung trabaho niya sa opisina na yung kagaya ng iba na ito ang kurtina mo, ito yung dapat ganito, ito yung Totoo yan. Totoo yan. Napag-usapan din po namin yun, pastor. At saka, pagdating sa financial, hindi po issue. Yeah. Hindi po issue. Yung trust issue, meron din bang... Trust issue, bahalang Panginoon dyan. Ayan. Sabi ko kay pastor yan. Eksakto. Di ba, pastor? Sabi ko, kung ano man ang gagawin mo, bahala ng Panginoon sa'yo. Yan ang lamang ni Christy kasi lumaki siya talaga na merong Diyos talaga eh. Bahala. Alam nyo, yan ang nakita ko sa kanilang dalawa. Ito, maganda tong buhay nila kasi magandang patutuo to eh. Iba ang kinalakihan ni Roy, iba ang kinalakihan ni Christy. Amen. Si Christy, lumaki na grabing pagka-conservative. Yes. Tama ba ako, Christy? Yan ang observation ko lang. Opo, Grabing kasi mga pagka-conservative kapatid ko, niya. puro lalaki. Sa mga magulang niya, lahat. So nakita ko talaga yung kanyang ties. Ganoon naman si Roy. Pagdating sa family, grabe ang ties ni Roy. Kaya lang, yung pag-grow nila, magkahiwalay. Kasi si Christy galing Abra, si Roy galing sa city. Galing sa city siya, sa Iligan. So, alam nyo naman, pag nasa city ka, city boy, at yun, iba naman yung kilalaki ni Christy. So, doon sa party na yon ng inyong parehas pinagkalakihan, na-shake din ba yung world mo doon? Noong una, pastor, kasi sanay ako sa gulay, sanay ako sa yung buhay probinsya. Talbos. Opo, mga ganun, mga simpleng buhay. Pero pagdating sa bahay nila, pastor, ang dami naman pagkain. Sabi ko, siguro, kasi nakita na ni pastor yan, nakapunta na doon. Yung breakfast namin, inaabot pa kami hanggang lunch kasi may fellowship, yung buong Tapos, Walang alisan sa mesa. Opo, hindi nauubos yung food. Sabi ko, iba-iba. Mauubos ba to? Ang dami-dami. May iba-ibang klase talaga. Sa amin, sapat na yung isa o dalawang klaseng pagkain. Sa kanila, complicated talaga, marami. Basta sagana talaga sa pagkain sila. Sa amin, kasi simple lang kami. Pero sabi ko, pag ganun, pastor, hinahayaan, hindi naman ako nakikialam sa kanila. Ngayon, tinuturuan ko po siya, natuto na po siya, pastor, na kumain ng gulay. Alam ko po nung mag-asawa na kami. Kasi during nung construction ng building natin, nakikita ko po siya, pastor, grabing uminom ng Coke.
Yung Oo. habang nagko-construct Kulang-ula tayo boy noon, din pala. Oo, grabe Opo, talaga yung si Pastor. Roy Soda. sabi ko, pag ito, Mas pag malupit pa yata yung Kimaki. Talaga. Opo, Pastor, nakikita ko po noon. At saka yung lifestyle niya pagdating sa lifestyle niya pag-abuso sa katawan. Nagpaalam na siya sa inyo, Pastor. Ito, taong ito, pag napangasawa ko to, unti-unti ko tong ayusin yung lifestyle niya. Ngayon, marunong na siya kumain ng gulay, Pastor. Hindi na siya karne and fish. At saka, yun lang talaga, late sleepers talaga siya. Oo, yeah. So, alam mo, yung ganong klaseng, yung sinasabi ko, mga kapatid, kasi isa rin to sa pinagmumulan. Kaya sabi ko nga, yung conflict hindi mo talaga maiiwasan kasi iba yung orientation sa bawat isa eh. Iba yung nakalakihan eh. Iba yung kung paano ka ni-raise, at magkahiwala. Yun ang mga i-consider. Pero kaya nga, sinasabi ko, isa rin to sa pinakamagandang factor na kapag ka mag-aasawa ka, hanapin mo talaga sa simbahan natin. Alam mo kung bakit? Yun ang nagtay, yun ang nagsama, yun ang nagsemento ng ating magkaibang orientation. So inilagay tayo sa isa. You see, kaya nga mga kapatid, may kita natin, may mga magulang pa na yun nga sinasabi ko eh. May mga magulang pa na nakikialam sa issue ng kanilang mga anak na mga may asawa na. Pero pag narinig nila yan dito sa simbahan na hindi na dapat, so maging yung mga nag-asawa na alam nilang pwede pa sila lumapit sa magulang nila, ay hindi na sila lalapit. Hindi, talagang gagawa na sila ng paraan na resolbahin yung problema nila. Alam nyo, bilang mag-asawa, dapat talagang matutong magresolba ng silang mag-asawa mismo na wala nang pakikialam ang kanilang mga magulang. You see? Kasi ito yung matinding problema ngayon eh. I'm telling you, nakakalungkot mga kapatid, na papakinggan ng asawa, yung kanyang nanay, yung kanyang tatay. Dapat meron kayong common ground. Ano yung bilang isang Kristiyano na nandito tayo sa church? Ang common ground natin, yan yung naririnig natin sa pulpito, yan yung naririnig nyo sa akin, na nanggagaling po sa Biblia. Kaya ang ating Biblia, yan po yung ating common ground. Na pagka meron tayong hindi napapagkasunduan, ano ang sabi ng Bible patungkol dito? Katulad nga sinasabi ko po sa inyo, anong common ground natin? Pagkagalit ka, alright, masama bang magalit? Hindi, may conflict eh. Ayaw ko sa ginawa mo eh. Okay, ayaw mo rin sa ginawa ko. Alright, but kinakailangan pag-usapan natin yan. Huwag nating pahihintulutan lumubog ang araw. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, magkakasundo rin lang naman. Bakit pa patatagalin? No? Kinakailangan mo pang pumunta ng Boracay, kinakailangan pang pumunta ng Hong Kong, kinakailangan pumunta ng Palawan, kinakailangan pumunta magtagal-tagal pa ng mag-resort ka pa. Now, alam mo na may hindi kayo napapagkasunduan eh. Alin ka, i-check mo yung sarili mo. Teka muna. I-check mo, i-consider mo, may mali kaya ako doon. Baka naman tama yung sinasabi ng asawa ko. So, consider it. You see, kasi mga kapatid, kayo pa rin at the end of the day, kayo pa rin yung mag-asawa, hindi yung nanay mo. Amen. You see, ganun yan. Alam nyo, noong araw may kina-counsel na akong colonel, may kina-counsel na akong general na matatanda talaga. Ha? Noong araw, mga general matatanda eh. Ngayon bata na kasi halos kay dadang ko na lang sila. But anyways, so kina-counsel ko sila. Alam mo, sinasabi ko sa kanila, it's normal, it's happening, eto nangyayari, na ganyan. But you have to consider anong sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan. You see? So kaya pag hindi po natin ito nakita, pagka wala kayong common ground, ay talagang sinasabi ko sa inyo, wawasakin talaga ng dyablo. Tandaan nyo yan. Wawasakin talaga ng dyablo ang pamilya nyo. Hindi kayo titigilan ng dyablo eh. You see, pagka kayo nakinig dito sa kanan, nakinig kayo sa kaliwa, nakinig kayo sa likod, sinasabi, and you are comparing yourselves to other wives and other husbands, naku, lagot na. Wala nang katapusan yan, mga kapatid. Okay? But anyways, so ako naniniwala na
may natututunan po tayo rito, may napupulot po tayo rito, mga kapatid. Kaya pakinggan po natin lagi kung ano po ang sinasabi ng Biblia, kung ano yung, alam nyo, nung kanina, sabi ko sa inyo, habang nakikinig ako, sabi ko, you know, alam ko namang ina-outline ko to, alam ko nasa outline ko to, as you notice, mga kapatid, binabasa ko yung outline ko, kasi lalong-lalo na, pagka mag-preach ako niyan sa mga conferences, katulad conferences natin, ilan yung mga outlines na hinahanda ko dyan, mga kapatid. You see, so I have to look at to my outline para maging focus yung linya ko, yung aking sasabihin doon sa bagay na sa topic na yun. Okay? So, alam nyo, habang tinitignan ko, habang kanina pinapakinggan ko, sabi ko, wow, my goodness. Sabi ko, kahit naman ako siguro ang lalaki, mag-iingat ako eh. Mag-iingat talaga ako. Kasi tingnan mo mabuti, akalain mo si Ahab, siya ang nag-pave ng way ng wickedness ni Jezebel. Yes. So iniisip ko, kung naging strong kaya si Ahab, may Jezebel pa kaya? Di ba? Kaya nagkaroon ng matindi. Akalain mo naging tanyag, grabing katanyagan. Kasi yung kanyang spirit nakarating pa doon sa 7 churches of Asia. See, nakarating pa, layo na nun, mga kapatid. Biro mo nun. Pero lumabas pa rin doon. Imagine that. Kaya, I'm telling you, na hanggat meron po tayong naririnig na katulad nito, itong ganitong klaseng programa, nakikita po natin na ang programa ay talagang nakadesign para matulungan ang mga kababaihan, particularly on Tuesday, talaga naman pong napakaganda, mga kapatid. Tignan natin mabuti. Saan tayo dito lalago? Ang ganda. Kanina pa lamang sa opening pa lamang ni Christy, ang lahat, ang conflict, huwag mong katakutan, huwag mong iwasan, kasi paraan yan para lumago. Amen. You see, aralin mo kung saan kayo ngayon nagkakaroon ng problema. Saan kayo ngayon nagkakaroon ng conflict? Alright. Kaya kung tinatanong si Christy, saan kayo nagkakaroon ng conflict? Anong major na conflict ninyo? Schedule. Alright? Schedule. Now, ganito yan. Alam nyo, maging noong araw, kami ni Lerma, nagkakaroon kami ng problema kasi nakasanayan din namin nung una, may pinapakinggan siya, na iba rin, lalong-lalo na meron siyang pinapakinggan na asawa din ng pastor nung araw. Sabi niya, ang gusto niya mangyari, kinakailan, sa tanghali, uuwi ako. Sabi ko, at sabay daw kami kakain. Sabi ko, halimbawang hindi ako pastor. Sabi ko, halimbawang hindi ako manggagawa, halimbawang hindi ako sa church. Okay. Nagtatrabaho ako sa labas. Pauuwiin mo ba ako? Para lamang mag-lunch tayo. Hindi. You see, bakit maraming mga asawang pastor na gusto nila, uuwi sila, and then mag-i-stay for a while sa bahay nila, at they will not consider the time. You see, so parang ang tingin ko kasi doon, parang binababa nila yung tungkulin ng isang pastor. Kasi pastor lang, you see, pero kung nagtatrabaho ka sa normal na trabaho, you will spend at least 4 hours. Okay? Sa umaga, and then 4 hours sa hapon. So wala kang time para umuwi. Diba? Wala kang time para umuwi. Sa labas yun. Hindi nga yun sa Diyos. Binibigyan nila importansya. Lalo na yun sa Diyos. Dapat bigyan ng importansya. Kaya no wonder, mga kapatid, yung mga manggagawa ngayon, 2 oras na lang kung magtrabaho sa umaga, 2 oras sa hapon, pero ang tawag nila doon, trabaho. You see? Hindi ho yun. Ngayon, wala tayo rito tinitignan ng oras. Hanggat may pagkakataon magtrabaho, trabaho. Sabi nga ni Pastor Ed, Bira, dapat maghinay-hinay ka. Sabi ko, hindi. Darating na yung panghihina na yan. O kahit pilitin mo pa, lakasan mo pa, ay kung dumating na siya panghihina, manghihina ka na talaga. You see? So yung complex schedule mo, kapatid, dapat bibigyan natin ng pansin. May solusyon dyan. Kaya tinatanong natin si Christy, para makita natin anong ginawa. So napapag-usapan, mga kapatid, bakit kinakailangang pag-awayan kung pag-uusapan din lang naman? Amen. Kasi hindi mo mapapag-awayan yan, hindi nyo pag-aawayan yan kung mapapag-usapan naman. Alright? So, kaya ho, mga kapatid, nagkakaroon ng away kasi may pumapasok na ibang idea sa inyo. Amen.
You see, wives, you should consider the idea of your husbands, and husbands, you should consider the idea of your wife. Oh, ganun dapat. Okay? So, let's go back to Christy. Susunod na lamang yung iba. Pero, let's go back. At alam nyo, mahalaga ito mga kapatid, na usapin na ito. Now, saan dun sa bagay nyo, nakita mo yung conflict ninyo sa pag-raise, sabi ko nga kanina, ibang nakalakihan ni Brother Roy, iba rin na nakalakihan mo. Alright? Now, what else na masasabi mo na talagang dumating ka dun sa decision na parang, mukha yatang suko na ako. Dumating ka ba sa ganung klase? May punto ba sa buhay mo na dumating ka sa ganung klase sitwasyon? Yes, Pastor. Dumating na po talaga yung time na siguro kailangan ko na talaga mag-give up. Lalo na po sa career ko, Pastor, kasi yun talagang malaking factor nun. Yung ibang conflict naman, talaga naman ako talaga ang susuko kasi ako talaga ang mali. Pero never dumating sa'yo na iwanan ko na nga lang to dahil hindi ako napagbibigyan? Hindi. Nagtatampo lang ako kasi pero never pumasok sa aking isipan na yung maghiwalay. Paano po kayo nagtatampo, ma'am? Paano nyo hinahandle? Umiiyak ka? Nagbabasa ka ng hindi Bible? ako umiiyak. Tahimik ako. Tapos hindi ko siya Nambabalibag lang. hindi ko siya iniimik. Naglalak Noon na, ng Pastor, bahay. nung bagong kasal kami. Ano kasi na bagong kasal na? Bagong kasal kami talaga. Ano ba? Hindi naman ako nambabato. Basta meron akong wag na nga, ang haba eh. Sige lang. Kasi marami nakikinig Part-time ka. Para hindi nagawin ng iba. Meron Pastor, kasi meron siyang uniform sa uniform nila sa PMA, no, alumni. Parehas sila nung kasi tenant kami, yung landlord namin, parehas sila. So yung taga-plancha, nilagay niya sa amin. Akala ko yun yung long sleeve ni Brother Roy. Sabi ko, gupitin ko nga to para hindi na makasama. Tapos, Pastor, siguro mga 3 months kami noon. Ginupit ko talaga, Pastor. Tapos hanap si Sir, si General, yung katulong. Ma'am, nakita mo ba yung long sleeve ni Sir? Sabi, alam ko napunta dito. Ay, wala, di ko alam dahil. Sabi ko, sinungaling pa ako. Sabi ko, sabi ni Roy, hala, lagot ka kay Sir, papalitan mo yan. Ba't mo ginupit yan? Nainis ako sa'yo. Sabi ko, Ang nagupit mo, yung damit nung... General Pastor. Sabi ni Roy sa akin, ala yan, ba't mo ginupit? Nagalit ako sa'yo, inis ako sa'yo. Sabi, hala, dapat sa susunod mo. Hindi talaga, kasi wala nang gugupitin. Sabi ko. Pero siya hindi nagalit sa'yo. Paano niya kinontrol? Siyempre, general yun. Wala. Hinahanap ni Inday. Hindi nila nila. Hinahanap ni Inday yung long sleeve ni Sir. General. Wala. Sir, eto na, revelation. Yung long sleeve na may logo. Pero hindi ka natakot, natawa, or ano? Hindi, natuwa na lang ako nung kalaunan tumagal. Oo nga, no, parang sira ulo ako talaga. No. Kasi, siyempre, pag galit ka, Pastor, hindi mo naman pwedeng saktan Ayun or lang. hindi mo anuhin yun. So, maghahanap ka ng displacement. Pero hindi naman po ako nang babato, Pastor, ng mga gamit, nagbabasag. Bawal po yun. Oh, gupit lang. Delikado Pero, pala to. mali yun. Huwag niyong gagayahin yun. Kasi mahirap magpatahi ng barong. Hindi, yung sinasabi ko sa simula, alam mo, talaga nangyayari yung mga ganun. Kasi kulang ka pa sa ideas. Yes, Pastor. Hindi mo pa alam kung paano ayusin, and sabihin na natin, marami, sa totoo lang mga kapatid, whether you admit, you wives, whether you admit this or not, okay, there are many things, many conflicts in your life that you do not know how to handle it. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Kaya lumalabas yung ganyan. Minsan, gusto mo lang kunin yung attention, may kinakailangan sirain ka. Yes. Minsan may gusto mo lamang galitin siya o makaganti ka kasi parang galit na galit ka. Para magalit din siya, gagawa ka rin ng mali. You see, alam mo mali yung gagawin mo. You see, minsan magsasalita ka kahit hindi mo gagawin. Sasabihin mo lang sasabihin lang na ito gagawin ko. Ganyan. Pupunta ako sa ganito. Kahit hindi mo naman gagawin yon, pero gusto mo lang sabihin para magalit din siya. You see? So yun yung mga hindi kayang i-handle yung situations, mga kapatid. Yung conflict na yan. You see?
kayo, Cynthia, kayo, Marnelli, nakaranas na rin kayo ng ganyan, di ba? Yung mga, kasi halos lahat ng mga kababaihan, mga wives, ay nakakaranas na hindi nila hindi nila alam kung paano i-handle yung situation para makuha nila ang attention ng kanilang mga asawang lalaki. See? Dinadaan po nila sa dahas. Dinadaan sa dahas. Para lang makuha yung attention. Tsaka kanina po, Pastor, you've mentioned na yung mga asawa pag nag-aaway pumupunta sa church. Na-realize ko po na church really is the hospital for your soul. At kasi sabi po kanina, nagagamot yung mga pumupunta dito. So, kaya po hindi kayo nagagamot kasi hindi kayo pumupuntang church. Marami kasing mga alam natin na friends natin na hindi napunta ng church kahit na alam nilang kailangan nila ang church. So, it's better for us na magpakita kayo sa church para makita niyo rin yung healing na na-experience ng mga nagkakaroon ng conflict. Tama yun. Kasi yun po yung naalala ko, kaya pala sinasabi na, bakit nag-aaway ka ng asawa mo pag pumunta kang simbahan? Parang, okay, tapos na, hindi na tayo nag-aaway. Indeed, there is healing in the house of God. Yeah, you're so, right. Yun po yung nakikita ko na, totoo pala talaga. May healing dito. So, pagka hindi kayo nahihil, dahil hindi kayo nagpapa-ospital, hindi kayo pumupunta sa tahanan ng Diyos. Yeah. So, ang totoo niyan, pagka tumagal ang conflict, hindi mo alam kung paano i-deal yun, yung i-manage lahat. You say, alam mo, nagkakaroon ng chance ang diablo na makialam. Yun ang problema. At pagka nakialam ang diablo, alam mo, gagamit na rin siya ng ibang mga tao. You see, nandiyan na yung maling counsel, tatanggap ka na. Alam mo, ganyan talaga ang mga lalaki. Alam mo, lalo na yung mga sundalo. Ay, nako, sabihin ko sa iyo. Kaya talagang, kung ako sa iyo, mas maganda pang mag-solo ka na lang. You understand? So, nakikialam. Kay Tang naman po, kay Ma'am Tang, sabi niya, nung wala pa po siya dito sa church, ibinabato niya plancha. Kay Marie Chris naman, ako ma'am, hindi naman daw siya nang babato nang hindi naninira ng gamit kasi sayang daw yung gamit sa kanya para kay Marie Chris. Sa akin naman, sir, pag ako naman galit kay Brother Noel, never din ako yung magsisira ng gamit kasi nakakapanginayang din ako makakabili pa ulit. Pero, sir, tinatahimikan ko, it's either extreme. Kung pag nagsalita ako, sir, mas marapating ko pang tumahimik ako. Kasi pag nagsalita naman ako, to the max naman yung sasabihin ko. Kaya kung minsan, mananahimik na lang ako. At saka never din ako na yung iiyak kasi makakasama din yun ang mukha natin. Dagdag wrinkles. And all these things you have learned because you keep on coming back to the church. Totoo yan. Kasi hindi mo yun malilearn. Kumbaga, pag patuloy mong ipapatigas yung puso mo, hindi ka matututo. So, dito kasi, nalilearn mo, tas nakikinig ka sa storya ng iba, marirealize mo, mas malala pa pala yung nadaanan niya. Tapos, ganito yung naramdaman ko, di ba? Huwag na mag-justify ng mali. Kasi pag malayo ka sa simbahan, in which yun yung dapat na kinalalagyan ng mga taong nasasaktan. Di ba? Akala mo kasi, ayokong magsimba kasi nakakahiya. Para lang sa masasaya, para lang sa mga... Hindi naman ibig sabihin magsimba ka, ikwento mo yung mga hinanakit mo, di ba? Kundi maririnig mo from the man of God sa pulpito kung paano magagamot ang sugat mo. Yun. Actually, yun ang punto talaga doon. You know, kasi sabi ko nga, hindi natin alam, hindi nyo sa amin sa hindi, hindi talaga alam kung paano i-deal yung situations. Amen. So at least nagkakaroon tayo ng wisdom kung paano i-deal yun. You see, for example, ito lang, napakasimple. Bakit mo patatagalin pa? Bakit minsan kinakailangan pang tumagal ang away? See, sasama lang, kaya nga ang dami nagkakasakit eh. Kasi ang nananatili sa kanyang puso, katulad din sinabi ko noong Sunday night, you see, hindi madali makipaglaro sa diablo. Amen. You see, Amen. at the end of the day, sigurado kung masakit yan. Ang katapusan, nakakalungkot. You see, so bakit patatagalin pa? Alright, sabihin natin, kaya lang minsan, hindi matanggap ng babae, sabihin natin yung pagkatalo na hindi na-approve yung kanyang request. Okay? Hindi matanggap yon. Pero ang pinakamaganda, alright, magpo-post ako rito.
Ay. Go ahead. Sige, sasabihin mo, mag-ano lang tayo, sasamahan kita dyan, pabayaan kita dyan, titignan ko lang yung katapusan nito. Alright? Now, I'm sure kapatid, kasi alam mo ba, na pagka siya naman ang sinunod mo, siya rin naman ang responsible sa iyo eh. Siya rin naman ang accountable sa iyo. Yes. You see? Now, may mga babaeng takot sila na mag-submit sa ganyan. You see? Kasi hindi na pa nila alam kung ano ang mangyayari. Amen. Alright? Now, pero ang pinakamaganda nito, alright, sigurado ko naman, ikaw ang nilagay ng Panginoon. Ito ang pinakamagandang attitude. Alright, ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon, ikaw ang tinalaga ng Panginoon, ikaw ang inassign sa akin ng Panginoon, ikaw ang bibigyan ng wisdom ng Panginoon. Amen. Alright, let's say kung ano ang mangyayari at paano mo i-manage yung wisdom ng Panginoon na binigay sa iyo. Amen. And this is very good. You're just, mga kapatid, giving way, hindi doon sa gusto niya mangyari, but sa wisdom ng Diyos na binibigay sa Kanya. Amen. Yun ang pinakamaganda. Imagine that na pinuubaya mo sa lalaki, ipinuubaya mo sa asawa mo yung wisdom ng Diyos na binigay sa kanya. Amen. Kaya ang mga lalaki ay dapat matuto talaga mag-manage ng wisdom ng Diyos na ibinigay sa kanya. Amen. Okay? Alright. Mga kapatid, medyo malalim na uli. At ako'y naniniwala na meron tayong napupulot dito, mga kapatid. Alam nyo, hindi pa ito eh. May bomba ba na papakawalan si Christy rito, mga kapatid. Hindi pa ito. Hindi pa yung long Hindi sleeve na na yun. panggugupit. Hindi pa yung panggugupit na yun, mga kapatid. No? Pero next na, isa pang round nito, Christy, isa pang round. Okay? And ako'y naniniwala, mga kapatid, na meron tayong napulot. Sabi ko sa simula pa lamang, sana nakita nyo na yun, mga kapatid. Everything, kaya hindi mo dapat katakutan ang conflict. Okay? Amen. Kung ang conflict naman ay sa ikalalago ng relasyon ninyo. Okay? Lahat meron. Ito, pati mga co-host ko, they can testify na talagang may conflict talaga. Pero anong ginawa nila? Bakit sila nandito? Bakit ngayon yung asawa nila ay siya pa rin yung asawa nila? Amen. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Mag-away-away man kayo, kayo pa rin. Amen. Kasi, kaya kayo ng dalawang pakinggangan. Pakinggan mo ba? You see, pakinggan ang isa't isa. You see, so kung pakikinggan ng isa, ay walang awayan. You see, so kaya kayo rin lang naman at the end of the day. Hindi yung in-laws ninyo. Kayo pa rin. Okay? Alright, huling salita muna for this episode, Christy. Go ahead. Anong masasabi natin para sa may papayo mo ayon dun sa mga sinabi mo? Kung darating po man ang conflict sa buhay mag-asawa, wala pong ibang counselor na pupuntahan kundi yung man of God. Kasi wag po ikwento kung kani-kanino. Dahil kung mag-reconcile kayo, sa inyo pa rin magre-reflect yun. Kasi kung ikwento nyo sa Marites, akala nyo kunyari counselor siya. Yeah. Pero hindi po yun. Doon pa rin kayo kay pastor. Yeah. Yun, kasi ano ko na po yun, tried and tested. Yun lang po, pastor. Alright, maganda ito sinabi ni Cherry May. Sabi niya, minsan gusto lang naman pala magpalambing. Mang-aaway pa. Wag na mang-aaway. Lambingan na kaagad. Pagka medyo nagalit kaya, ano kaya? Subukan nyo kaya? No, kayong mga asawang babae. Pagka nagalit yung asawa, pagalit na kayo, tatanungin kayo ng asawa, ano ba gusto mo? Ayan, sasabihin ng asawa mo, pagka nagalit ako, baka masaktan na kita. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Ay. Sabihin mo lang sa kanya, hubad. Ayan ha. Huwag. Alright. Marnelli. Na-blanco ako dun, pastor. Nahubadan ng kaisipan. Kapag ka po dumarating yung ganon, sabi nila nagmamature ka daw pag kaya mo ng tawanan. So minsan po pag may mga Amen. conflict kami ni Julian, sasabihin ko na lang sa kanya, ay nako, kahit magreklamo naman ako, may choice pa ba ako? Ayun, magtatawanan na kaming dalawa kasi Wala pareho na. kaming walang choice, 'di ba? At the end of the day, wala ka ng choice. So stop pa rin. complaining. Yeah, that's and it. Just thank God and
ask God, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Yun. Oh, Yun ang kasi, pinakamaganda. yun talaga lagi po na kapag ka magka-conflict kami, Lord, ano na naman tong lesson na gusto mong matutunan ako? So, every day I ask God for that, lalo-lalo pag may mga conflict. And I really thank the Lord na the more kang nagtatanong, the more niyang sinasagot. And do not get away from church. Keep on coming back. Kasi dito ka lang magagamot. Amen. Lahat ng Amen. mga puso mong naghihingalo ay may kasagutan sa salita ng Diyos. Kaya keep on coming to the church, lalo na sa mga nakikinig ngayon na may mga pagtampo-tampo pa kayo, papuntahin nyo na yung mga asawa nyo sa church nang mawala yung mga tampo-tampo nyo. Yun. See you again next Tuesday dito pa rin sa The Baptist Land. Alright. Amen. Cynthia. Pag pumupunta dito si Noel, masaya ako. Wala nang conflict. Mag-isa na lang ako sa bahay. Kaya totoo ito, Proverbs 14 verse 1, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Kaya magpasalamat tayo kasi meron tayong strong church na tinuturuan tayong maging wise woman. Yun na nga lang, paano natin ina-accept? Wala itong hesitation na may tanong na, paano? Kundi doon lang talaga tayo, maging firm tayo sa pagtanggap ng salita ng Panginoon, yung salitang submission. Mahirap tanggapin kung meron pa tayong question, paano kung, yun ang lagi ko natatandaan kay Ma'am Lerma talaga. Lagi kong tanong sa kanya, Nay, paano ako makakapag-submit kung, doon pa lang ako sa kung hinihinto niya na ang sinabi ng Bible, in everything. Kaya, in everything, submit. Amen. Amen. Alam nyo, may mga pagkakataon talaga na sabihin natin na, sabi ko nga, yan lang naman yan eh. Hindi ma-handle yung situation. Ayan. Okay. Now, kasi, tinan mo, isa sa mga evidence dyan, makikita mo na yung mga babae, yung mga asawang babae, yung sasabing, ayoko kitang makita rito. Tapos pag-aalis na, saan ka pupunta? O sige, alis ako. Saan ka pupunta? Binato na lahat yung dami. Parang pinapalayas niya na. Nung aalis na, bubukas na ng pinto. Ano? Saan ka pupunta? Lalayasan mo ako? Talagang gusto mo na nga talaga, no? Kasi alam mo, may iba ka. Yan. Gumagawa ng multo. Itong mga pagkakataon ito, mga kapatid, ito yung nagpapatutuo lamang talaga na weak ang babae. At there are times, sometimes, hindi lang naman sometimes, kahit most of the time, may mga lalaki rin hindi marunong mag-handle ng situation. Okay? Just give them time, And siguro sa mga susunod, pag-uusapan po natin yan. Pero ang pinakamaganda ho nito, mga kapatid, makita po natin na ang ating sarili ay hindi dapat bigyan natin ng daan ang dyablo. No? Huwag natin bigyan ng puwang ang dyablo na magkaroon ng pagkakataon na palakihin yung konting problema sa bahay. Yung conflict na yon. Tandaan nyo, ilagay nyo lagi sa isipan ninyo, conflict is for your growth. Para lumago kayo bilang mag-asawa, hindi para maghiwalay. Alright? Pag naghiwalay kayo, wala nang lalago. Pero pag nagpatuloy kayo, kahit may conflict, patuloy ang paglago. Amen. Kasi patuloy yung conflict, patuloy naman yung paglago. Kapatid, kapag lumalago, mga kapatid, tingnan nyo, ito sinasabi ko kung nasabi ko rin to kay Christy, pero marami akong sinabihan ito dyan na kina-counsel ko. Alam mo, sabi ko sa kanila, tandaan nyo ito itong unang lapit nyo sa akin. Tandaan nyo ito. Tandaan nyo itong unang counsel ko sa inyo. Tandaan nyo itong away nyong ito. Pagdating ng panahon, pag naalala nyo to, magtatawanan kayong dalawa. Yeah. Amen. Tatawanan nyo at sasabihin nyo, ay, nakakahiya naman. Para yun lang. Akalain mo, nagwala-wala ako. Akalain mo. Alam niyo yung mga magagandang kwento na yon, gano'n, naputol yung barong, sinunog yung ganito, yung mga gano'n ba, nabasag yung ganito.
See, yung mga pagkakataon, ay, pumunta ako sa pulis, ay, pumunta ako sa kung kani-kanino. You know, lahat yan ay nakakatawa ng mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi lumalago na kayo. Yeah, amen. Kasi, na kung tutusin, sasabihin nyo, kung alam ko lang ito nung panahon pa, Amen. ay hindi ko na sana ginawa. Wala na sanang barong na naputol. Ganun lang yung mga kapatid. Kaya, pero wala akong masama mga kapatid. Kaya may programa tayong ganito para yung mga bago na tutulungan natin. Huwag na kayong manggupit ng barong. Magkaunawaan na kaagad. Tama pa rin yung sinasabi ng Biblia. Pag nagalit ka, hindi masama. Huwag mo lang palulubugan ng araw. Right? Deal ka agad. Kausapin nyo na kaagad. Magkasundo na kaagad. Because at the end of the day, kayo pa rin yung mag-asawa. Alright? Mahirap. Pag gusto nyo maghiwalay, baka hindi nyo kaya. Ang daming requirements sa paghihiwalay kaysa sa pagpapatuloy. Mahal. Kaya mas magandang magpatuloy kayo kaysa maghiwalay kayo kasi ang daming requirements. Ganun yan. So, sa susunod, pag-uusapan natin yan, baka hindi mo kaya. Sasabihin mo, gusto ko pa maghiwalay na lang kami. Uy, seryoso ka ba? Baka hindi mo alam kung anong mga requirements niyan. Baka akala mo, makakapag-asawa ka pa pag paghiwalay ka. Kung Kristiyano ka, ha? Pero kung hindi ka Kristiyano, at gusto mo doon sa mga grupo ng pananampalatayang paramihan ng asawa, okay lang yan. Meron akong kilalang ganyan eh. Alright, anyways, so tama na muna ito mga kapatid na umiinit lalo eh. Kung kailan patapos eh. But alam nyo talagang ang Panginoon ay may paraan. Tandaan nyo po yan lagi. Kung anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, may paraan ng Diyos sa anumang sitwasyon. Okay? Maaaring hindi mo makita ka agad ngayon, pero may paraan ng Diyos. Maghinay-hinay ka lamang. Sundin mo lang muna yung step by step. Okay, anong gusto mangyari sa iyo ng Panginoon? Tandaan mo, every time may conflict, paraan na naman ito para lumago ako. Yes. Right? Amen. Alright, sana po inatulungan po kayo ng programang ito. At muli po magkita-kita po tayo susunod na Tuesday. At muli po natin babalikan ang mga issue na ganito mga kapatid. Alam nyo, napakaraming ganito na mag-asawa. Sabi ko nga, sinasabi ko lagi ito sa mga kapatiran. Alam nyo ba, ang saya natin dito mga fathers, ang saya natin dito mga mothers, Amen. ang saya ng mga kabataan dito. Ang daming mga kabataan, ang daming mga mothers, ang daming mga fathers na naghahanap kung paano magkakaganito. Hindi lang nila alam. Kaya i-share po natin yung link, kausapin po natin sila, imbitahin po natin sila, sapagkat marami pong naghahanap ng ganito. Okay? Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, at magsama-sama tayo muli. Salamat po at enjoy po natin. Ngayon is Tuesday, wala po tayong programa mamayang gabi, pero alam nyo mga kapatid, kaya wala tayong programa kasi may mga klase po tayo Monday, Tuesday sa Bible School pagka Tuesday. Okay? Babalik na naman po sa August 28, may klase na. August 29. Okay? And salamat sa lahat po nagtangkilik po ngayon at patuloy nagsusubaybay. Nawa ay patuloy kami nakakatulong po sa inyo. Okay? Enjoy the rest of the day. Enjoy your lunch. Tuloy na po ninyo ang lunch. Okay? And enjoy your Christian life. God bless you and God knows I love you all. Muli, magkita-kita tayo Tuesday. Dito lamang po sa The Baptist Lunch. Bye! See you on Tuesday. Bye!